Isa akong seaman na taga Cavite, Kuya Roms. Edad 30 na ako nang maranasan ko ang karanasang ito. Sa ngayon, may asawa na ako at may sariling pamilya na rin. Boss Chris, Boss Chris, ang ilan sa mga sigaw na maririnig ko mula kay Carl, isang security guard sa kondo. Sa tuwing bumababa ako sa barko, umuwi muna ako sa lugar namin sa Cavite para makita ang aking mga kaibigan, kapatid at magulang. Pagkatapos ay sa kondo ko ako tumutuloy sa Paranaque, kuya, para magstay ng ilang buwan. Binata ako at may girlfriend pero LDR kami. OFW din ang girlfriend ko sa Dubai. Dito sa kondo, nakilala ko si Carl, isang security guard. Nasa edad 23 lamang siya. Masayahin, palakaibigan, mabait at masarap kausap at madaling lapitan. Lagi niya akong inaabangan kapag alam niyang nakababa na ako mula sa barko. Hindi ko kasi siya nakakalimutan. Parati akong may pasalubong sa kanya. Yossi, masarap na tsokolate. Minsan, basketball jersey ng paborito niyang NBA player. Halos 3 taon din mahigit kaming magkakilala ni Carl. Kapag nasa kondo kasi ako, ay wala naman akong ginawa kundi ang makipagkwentuhan sa kanya kapag may time. Nalilibang naman din siya sa akin lalo na kapag babae na pinag-uusapan namin. Madalas ko kasing ikwento sa kanya mga babae sa ibang bansa. Nadaig pa mga artista natin dito sa Pilipinas kung kagandahan lang din ang pag-uusapan. May pera ka lamang makakatikim ka na ng purong Latina. Nawiwili sa akin si Carl lalo na't ako rin naman sa kanya nawiwili din. Marami na rin siya mga kaibigan sa condominium. Minsan nga naglalaro kami ng basketball pagkagaling niya sa kanyang duty. Kapag gusto kong maglibang, mag-isa ay kumukuha ako ng babae para dalhin sa unit ko. Mas masarap pa rin kasi mga Pinay at masaya kasama at saka hindi gaanong mahal ang bayad sa kanila. Alam ito ni Carl, kaya minsan inalok niya ako ng babae. Hindi ako naniwala sa kanya kaya biniro ko na lamang siya na nagsa-sideline na rin pala siya ng ganon. Tumawa lang din si Carl sa akin. Ang sabi niya pa, "Hindi boss, kaibigan ko siya at okay na okay siya. Panalo, mura lang." Naawa kasi ako, single mom. Madalas na mangutang sa akin. Hanggang nagpapahanap na nga ng lalaki. Noong una wala akong interes at hindi ko sineryoso mga sinasabi ni Carl. Dahil ayokong ma-involve siya sa akin sa ganitong gawain kung sakali mang totoo mga sinasabi niya. Hanggang sa minsan gustong gusto kong tumikim uli. Pero nahirapan akong maghanap ng babae. Dito ko naisipan na kausapin si Carl. Hindi rin ako nakatiis at hindi ko na rin napigilan ang aking sarili na lumapit kay Carl tungkol sa babae. "Carl, available pa ba yung kaibigan mong babae?" Maganda kaagad ang mga ngiti ni Carl. Alam niya ang gusto kong sabihin sa kanya. "Oo naman, boss. Kailan mo ba kailangan?" "Yung kaibigan ko, kailangan na niya." Magkano ba?" Tanong ko uli kay Carl. "5K lang, boss. Anli na." Sagot ni Carl. Kaagad ako nagbigay ng 5,000 kay Carl. Tiwala naman kasi ako sa kanya. "Bukas ng gabi, boss. Ihahatid ko siya dito." Salita ni Carl na maganda mga ngiti. Kinabukasan after niya mag-duty, gabi, kaagad na umuwi si Carl. Kaagad din na bumalik. At pagbalik nga niya may kasama ng magandang babae. Hindi ko inaasahan na makikita ko dahil hindi naman ako umasa na maganda talaga babaeng dadalhin niya. Kaagad nga niya itong ipinakilala sa akin. "Boss Chris, kaibigan ko si Myla." "Myla, si Boss Chris." Maganda talaga si Myla. Iba ang dating sa akin. Maganda ang kanyang hubog ng kanyang pangangatawan. Makinis at maputi. Kaagad naman siyang sumama sa unit ko nang yayain ko na siya. Nagpaiwan naman si Carl sa baba.
Ihintayin na lamang daw niya si Myla at sabay na sila uuwi. Pagdating sa unit ko ay kaagad na nagsimula na kami ni Myla. Masaya kasama si Myla, Kuya Roms. Kahit na may anak na siya, ibang-iba siya kumpara sa mga dati kong naging chicks. Sa unang pagkakataon natapos kami ni Myla at nagpahinga na muna kami at nag-usap. Nagtanong ako sa kanya, Myla, ilang taon na anak mo? 1 taon pa lamang mahigit. Kaya ako nagganito kasi kinakapos na ako sa pambili ng gatas. Ang mahal kasi eh. May trabaho naman ako pero kinukulang talaga. Umuupa pa kami ng bahay. Sino na iiwan sa anak mo kapag umaalis ka? Muli ko pang tanong. Iniiwan ko sa nanay ko. Mamaya pag uwi ko, dadaanan ko siya. Sagot naman ni Myla. Muli nga, nagsimula na naman kami ni Myla sa pangalawang pagkakataon. Walang paglagyan ng saya naming nararanasan, naming dalawa. Maaga akong nakarating sa garahe. Sa ganda kasi talaga ni Myla. Sa sumunod na eksena ay natagalan na ako hanggang sa matapos ako. Kaagad, hinatid ko naman siya sa baba kung saan ay naghihintay si Carl. Kaagad naman ding nagpasalamat si Carl sa akin. Iuuwi na daw niya si Myla sa bahay nila. Kinabukasan ay nakipagkwentuhan naman sa akin si Carl habang naka-duty siya. Tinanong niya ako kung nag-enjoy ba ako. Kaya sabi ko, oo naman Carl, panalo si Myla. Masaya siya kasama. Ang tingin ko kay Carl ay para siyang isang tao na walang problema. Taong hindi kinakapitan ng problema. Lagi kasing nakangiti at laging masaya. Hanggang nakatanggap naman ako ng tawag mula sa mga kapatid ko. Inatake daw ang nanay ko at nasa ospital. Nagmadali ako umuwi ng Cavite para puntahan ang nanay ko na nasa ospital nga. Kagaya ng inaasahan, ako na sumagot ng lahat. Wala namang pera mga kapatid ko dahil lahat sila babae at may kanya-kanya ng pamilya. Kung hindi pa nga kapos sa panggastos ay nangungutang pa sila sa akin. Kaya nga minsan mas gusto ko pang magstay na lang sa kondo ko. Kahit mag-isa ako ay walang gumugulo sa akin. Walang mga nangungulit na kapatid. Tahimik ang buhay ko. Matapos kong ayusin ang lahat sa ospital at makalabas ang nanay ko, hanggang sa mga gastusin niya para sa therapy niya, inaayos ko na. Bumalik na ako sa kondo ko sa Parañaque. Tapyas na naman ang perang itinatabi ko para sana sa pagpapakasal namin ng girlfriend ko at para sa pagbuo ko ng sariling pamilya. Nalulungkot ako pero nanay ko yon. Pamilya ko sila. Kung may maitutulong, tutulong. Katwiran ko, malakas pa naman ang katawan ko para magtrabaho. Habang nag-iisip nga ako at nakaupo sa may clubhouse ng kondo ay muli ko na namang narinig ang tawag ni Carl. Lumapit sa akin si Carl. Kaagad na napansin na parang may problema ako. Sabi niya, seryoso ka ata boss? May problema ba? Tanong niya. Napilitan tuloy ako magkwento sa kanya ng mga pinagdadaanan ko. Nakinig naman si Carl sa akin at nagbigay ng payo. Okay naman kahit papaano nakahinga naman ako ng maluwag. Gumaan ang pakiramdam ko sa pagkwento ko kay Carl. Kaya naisipan kong yayain siya na mag-inom. Pwede ba tayo Carl? Mag-shot mamaya? Sagot ko na lahat. Sa sinabi ko ay nakita kong napaisip si Carl. Binata ka naman, di ba? Wala ka namang asawa eh. Tsaka day off mo naman kinabukasan, wala kang duty. Pangungumbinsi ko pa kay Carl. Medyo nahiya na siyang tumanggi. Pumayag si Carl, nasamahan ako. Sige boss, pero kasi hindi talaga ako umiinom ng alak eh. Try ko uminom kahit konti lang. Sagot naman niya. Kinagabihan pag-out ni Carl ay niyaya ko na muna siya na kumain. Para kahit mapainom man kami, at least may laman ang tiyan namin.
Nagpunta na kami sa isang bar na may tumutugtog na banda. Nakita ko nag-e-enjoy si Carl. Pero paminsan-minsan natitigilan at sumiseryoso ang itsura. Malalim ang iniisip. Pinabayaan ko lang siya. Kapag pinapansin ko naman kasi bigla naman siyang sumasaya uli at para bang nabubuhayan ng loob. Hanggang sa bigla na lang siya nagyaya na uuwi na. Hindi pa naman tayo masyadong lasing ah. Nakakailang bote pa lang tayo. Salita ko sa kanya. Boss, pasensya ka na. Wala yata talaga ako sa kondisyon na mag-inom ngayon at hindi ko talaga hilig eh. Sagot niya sa akin na panay ang tingin niya sa kanyang relo. Naalala ko naman si Myla kaya... Pwede ba si Myla ngayon, Carl? Tanong ko. Tulog na yung boss ng mga ganitong oras. Bukas na lang ng gabi. Sagot niya sa akin. Kaya umuwi na lamang din kami ni Carl. Inabukasan ng tanghali, wala siyang pasok. Nagulat ako kay Carl nang biglang nagpunta. Nagpakita siya sa akin, hinatid niya sa akin si Myla. Kung kaya, kagaya ng dati ay naghintay na naman siya sa baba. Kasama ko si Myla sa unit ko. Dito ay muli kong inano si Myla, kapalit ng pera. Pagkatapos namin ni Myla ay sinamahan ko na siya sa baba. Masaya namang umalis si Carl kasama si Myla. Kinabukasan hindi pa rin pumasok si Carl. Wala akong makausap. Kaya naisipan ko na magpunta na lamang sa malapit na mall. Dito ay naglakad-lakad ako, nagpalamig, nagpahangin. Pero hindi ko inaasahan ang aking makikita. Si Myla at si Carl, magkasama at magkahawak ang kamay. Nagulat ako, Kuya Roms. Lalo na, nakita ko may kasama silang dalawang bata. Ang isa ay naglalakad na nasa palagay ko ay nasa 4 na taong gulang na. Ang isa naman ay karga ni Carl. Masaya silang namamasyal habang magkahawak kamay. Kung titignan nga, ay para silang isang masayang pamilya talaga. Medyo ilang metro pa layo ko sa kanila kaya hindi nila ako napapansin. Sa pa, marami ring mga tao sa lugar. Dito ay napapaisip ako na mag-asawa talaga sina Carl at Myla. Kumbinsido ako, Kuya Rom, sa nakikita ko. Masaya at buo ang kanyang pamilya. Napatanong tuloy ako sa aking isipan. Bakit ganon? Dahil sa pera kaya nagawa nila bagay na yon? Sandali muna akong pumasok sa isang coffee shop. Nag-iisip. Nag-decide na hindi na muna magpakita kay Carl at kay Myla. Imposible kasing hindi sila mag-asawa sa mga nakita ko kanina lang. Kung tatanungin ko naman si Carl, tiyak na hindi lang din naaamin yon. Malamang sa malamang ay mahihiya yon sa akin. Kaya mas pinili ko na lamang na manahimik na lang muna. Mahirap paniwalaan kasi una pa lamang ay nagkaila na sa akin si Myla nung tinanong ko siya kung ilan na ang kanyang anak. Ang sagot niya ay 1 at mag-iisang taon pa lamang. Ganun pa man, niisip ko na nga lang talaga na baka sa sobrang hirap din siguro talaga ng buhay nila, kaya nila nagawa ang bagay na yon. At the same time, nakaramdam din naman ako ng awa sa sitwasyon nila. Pero ano bang magagawa ko? Hindi ko naman nakitaan kasi si Carl na kinakapos sa pera o dumadaing sa akin ang ganoong problema. Kasi kung mangutang man siya sa akin, hindi naman ako magdadalawang isip na magpahiram sa kanya kung sakali man. Ewan ko, basta alam ko na gagawin ko sa susunod kapag inalok ulit sa akin ni Carl si Myla. Tatago ko na lamang sa aking sarili na tuklasan ko sa kanila. Umuwi na muna ako sa nanay ko sa Cavite bago ako mag-umpisang maglakad uli ng mga papeles ko pabalik sa barko. Halos 1 linggo din ako doon. Nang bumalik nga ako sa kondo ay muli na naman ako tinawag ni Carl. Narinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan habang naglalakad na ako mula sa gate. Sandali akong tumigil para kausapin siya. Nang makita ko nga siya na papalapit sa akin ay umakto ako na kagaya pa rin ng dati.
Si Carl ay hindi pa rin nagbabago ang itsura, kagaya pa rin ng dati na masayahin, malangiti. Muli ay napapaisip na naman ako. Ganito ba talaga si Carl? Ayaw niya ipahalata ang bigat na nararamdaman. Nasabi ko kasi hindi naman niya isusubo si Myla sa ganoong sitwasyon kung hindi talaga mabigat ang pangangailangan nila sa pera. Kamusta, boss? Ang tagal mong nawala. Balita sa'yo. Salita ni Carl na makalapit na sa akin. Lihim akong natutuwa kay Carl. Ang sarap kasi sa pakiramdam na may taong sasalubong sa iyo at kakamustahin ka. Hindi kagaya sa pamilya ko na tanging nanay ko lamang ang madalas na mangamusta sa akin. O Carl, okay naman ako. Ikaw, kamusta? Kamusta ang trabaho? Muntik ko pa nga masambit ang kamusta ang pamilya mo. Mabuti na lamang at mabilis ang isip ko. Kaagad na tinulungan ako ni Carl na buhatin ang mga dala-dala kong bag. Kaya ko naman pero masyado lang talaga to si Carl. Kaya hinayaan ko na. Masarap ang kwentuhan namin hanggang hindi ko na malaya na nasa tapat na kami ng unit ko. Sana lang, wag na niya muling ialok sa akin si Myla dahil hindi ko na talaga siya kukunin. At ayoko na. Hanggang lumipas pa ang mga araw na naging abala na ako sa paglalakad ng mga papeles ko para muling makaalis pagsampa ng barko. Hanggang sa makasampa na nga ako, Kuya Roms, hindi na kami nakapag-usap ni Carl. Hindi ko lang alam kung sa muling pagbaba ko ng barko ay magkikita pa kami ni Carl. Maraming salamat, Kuya Roms. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Christian.